Magandang gabi mga kabagsik. Ngayong gabi, meron na naman tayong panibagong gagawing project. Ito ay ating iguguhit sa ating bond paper. So ayan, so sinisimulan ko ng iguhit ang ating new project na paparating. At bibigyan natin to ng estimate ng materyales para papinakita natin sa ating bossing, mabilis nang makukuha yung tama niyang gagawin. So dyan nga mga kabagsik, sisimulan ko pa lang. Medyo kailangan nating isukat ng gamit ang ruler para siguradong tama naman tayo sa ating gagawing. Ayan. So dyan nga mga kabagsik, atin ang ginuguhit ng dahan-dahan. Kasi kailangan sigurado at nasa tama yung mga linya ng ating ginagawang project mga kabagsik. So dito sa ating bagong project na naman napaparating, kailangan nating ayusin ang ating guhit, ang ating sketch para magustuhan ng may-ari. Pag nagustuhan niya to, atin na namang sisimulan na naman. So dito nga kailangan nating ayusin, kailangan nasa tama ang mga guhit na yan. Kasi pag medyo nagkano ay talagang mahirapan tayong ng ating project. So ayan, so nakikita nyo ba mga kabagsik ang ating ginuguhit na yan? Yan ay mga CHB yan mga kabagsik. So yun yung formation ng gustong pagawin sa atin ang ating bossing. So dyan nga is yung sinabi ng ating bossing, ating sketch na dito na gusto niya is nakakolom siya. So yun nga, so medyo ginuguhit ko pa nga lang siya kasi ipapakita natin ang ating ginuguhit. So pag aprobado to, kukuha na tayo mga kabagsik ng labor dito. Kukuha rin tayo ng mason. Siyempre, ako mga kabagsik ang maghahawak ng project. Tayo maghahawak ng isa na namang project na sisimulan natin kapag ito ay naaprubahan lang. Kaya kailangan nating ayusin ang ating pagguhit para magustuhan ng may-ari. Pag nagustuhan yan mga kabagsik, magsisimula na naman tayo ng panibago dito. Panibagong project. Ito na naman na ang paparating. So ayan, so ayusin lang na konti para tama yung mga linyada. So ayan, nakikita nyo naman mga kabagsik kung paano kong ginuguhit ng dahan-dahan yan. At kailangan nasa tamang proseso ang bawat guhit na yan. Hindi yung pwedeng basta-basta ka lang gumuguhit ng lang. Kailangan nasa mga sukat yan ay kukunin mo ng tama. Kasi dyan ay ibabase natin yung ginuhit natin sa kukuhain nating materialis dyan. So kung ilan ang mag-abot sa sukat na yan, yan din ang ating kukuhain na nating materialis tulad yan. So yan ay ang gagamitin lang natin dyan ay mga CHB, mga hollow blocks lang ang gagamitin natin dyan mga kabagsik. Gagamitin natin yan ng mga bakal. Siyempre ilalak din natin yan. Gagawa rin tayo, huhukay pa tayo mga kabagsik. Babaon pa tayo ng hollow blocks para sa ganun matibay ang ating gagawing pundasyon. So yan, guhit ko pala. Nakikita nyo naman kabagsik kung paano kong ginuguhit yan. So nagkakaroon na ng kulay, nagkakaroon na unti-unti ng buhay ang ating ginuguhit. So bago nga ako nagsisimula sa isang project, kailangan ko munang iguhit yung aking gagawin para meron na akong idea kung ano yung aking gagawin, para yung pagkakasunod-sunod ay mas mabilis kong matrabaho.
mas mabilis nating magagawa kung meron na yung mga plano. Ganyan ako mga kabagsik. Nagpaplano muna ako bago ako magsimula sa trabaho. Para sa ganun hindi tayo mapahiya. So para alam na natin kung anong gagawin natin pagdating ng araw. Alam na natin kung ano ang dapat gawin. Hindi na kailangan natin magtanong kung anong gagawin, kung anong pagkano. Basta alam mo yung meron ka ng guhit o meron ka ng plano, napakabilis na. Hindi ka na mahirapan pang gawa ng mga anumang bagay na kailangan mo pang pag-isipan. Pero dito, pag-isipan mo na para pag nagsimula ang project, hindi ka na mahirapan pa. Step by step lang to. Susundin mo lang yung plano at sigurado hindi ka maliligaw. Dahil sa mga plano na yan, dyan tayo nagiging perfecto. Hindi man tayo perfecto, pero gumagawa tayo ng tama. Sumusunod tayo sa plano, pero hindi natin kailangang suwayin ang nagpapagawa. Kasi yung bossing natin napakabait niyan. So, ayan. Nagsisimula pa lang ako dito mga kabagsik. Tingnan mo naman mga kabagsik kung paano akong ginuguhit yan. So medyo dahan-dahan lang at mahirap nang magkamali tayo dito sa pagguhit na to. Kasi dito sa pagguhit natin, bibilangin din natin kung ilan yung magagamit nating materialis dito. Magagamit nating CHB na hollow blocks. So ayan, so kinakount ko yun, binibilang ko po yan sa pagguhit pa lang. Ayan. So ayan nga mga kabagsik, talaga namang gumagawa ako ng bago na namang project dito. Kaya minsan sa pagguguhit talagang kailangan sigurado ka rin at kailangan mong isipin para sa ganun hindi ka magkamali. Kasi mahirap ang magkamali sa trabaho, lalo na't di mo sinunod ang utos ng iyong amo, ng iyong bossing. Kaya napaka-importante na sumusunod ka sa plano, sumusunod ka rin sa mga bossing, para sa ganun tuloy-tuloy ang trabaho mo sa kanya. Kasi kung hindi mo ayusin, ikaw rin ang mahirapan. Kung hindi ka susunod sa plano ng mga bossing mo, ikaw rin naman ang din ang mahirapan. Kasi mas maganda talaga na sumusunod ka sa mga plano. Lalo na kung ano yung gusto ng bossing, kung ano yung gusto niyang gawin, sundin mo na lang. Para sa ganun mas tumagal pa ang iyong trabaho. Mas marami ka pang opportunity na naghihintay sa'yo. Hindi lang yan, kundi meron pa. Kaya dito sa ginuguhit ko ito, pinaplano ko na yan mga kabagsik, para pagbigay ko yan kay madam, malalaman natin kung aprobahan niya ang gawa natin o hindi. Kasi ito is tinuturo lang nating bossing, turo-turo lang, pero tayo ang gumuguhit sa mga plano, kung ano yung gusto niya, kung ano yung position ng kanyang na gusto. Kaya so sinusulat ko na dito mga kabagsik ang mga materials na gagamitin natin. So ayan, so dito nga mga kabagsik inisa-isa ko lang yung mga kabagsik sinulat. Ayan. So ang nilagay ko dyan mga kabagsik ang mga gamit ko lang dyan ay 9mm 20 piraso, 400 na CHB, tire wire na 1 kilo, 20 pirasong semento, tapos 6 cubics ng ready mix. So yan mga kabagsik ang gagamitin natin dyan sa ating gagawing plano, sa ating gagawing project. So yun lang naman, kunti lang naman ang materials natin dyan. So yung estimate ng materials hanggang dito na lang mga kabagsik. Maraming salamat.